Hello Earth Signs! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message ng person mo gamit ang personalized cards. No rush, we will get the love that we deserve. Ikaw na lang magbaliktad ng sitwasyon kasi connected ka sa kanya. Sana sa huli maging tayo, umaasa ako. Kukunin ko na itong dalawang cards kasi sa tingin ko ito yung cards mo. I love you, wag mo sana kalimutan. Parang nagpapaalam yung message niya. Till death do us part. Mahal na mahal ka ng person mo. Isang card na lang. Ay oo nga no, sabi niya nga pala, umaasa siya na maging kayo. Lumilipad talaga yung message sa iyo, ano? Ito na yung last message. Give up. Connected lahat ng cards at saka mukhang hindi ready itong person na yung magkahiwalay ba kayo. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards at saka ng tarot cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading natin ngayon para sa mga earth signs? Yung unang card na nakita ko ang kukunin ko. Caution. Ibig sabihin nito ay mag-isip ka muna bago umaksyon. At saka merong hadlang or delay sa mga hangarin mo. Alamin natin kung bakit ipinakita itong caution na card. Gamit ang tarot cards. Ten of Pentacles, Five of Cups, at Ace of Wands. Sa cards na ito ay pinapakita na maganda yung samahan ng pamilya nyo. Sinusuportahan ang isa't isa kahit na nagkakaroon ng problema. Ang ilan naman sa inyo ay nahihirapan kang i-maintain yung financial stability or yung pagkakaroon ng solid na pundasyon ng pamilya. Pero kahit na nagkakaroon ng hardship or delay sa buhay, ay meron pa rin new beginning at fresh start. Sa career, ang ibig sabihin nakakakuha ka ng respeto mula sa mga katrabaho mo or sa kumpanya or sa negosyo mo. Pero binibigyan ka ng warning ng mga cards na merong darating sa buhay mo na iaabandona ka ng mga kasamahan mo sa trabaho. Pero huwag ka mag-alala. Kasi marami ka pang maa-accomplish at saka marami pang darating sa iyo. Siyempre, di ba sabi nga nila, yung katalinuhan hindi mananakaw. Sa mga single, may potential person na ready na para magkaroon ng long-term na relasyon. Kaya lang, ikaw yung may problema. Kaya itong person na ito ay yung bang katulad ng past person mo, mawawala din sa iyo. Mauulit yung pagkakamali sa nakaraan na meron sana magandang relasyon pero mawawala ulit sa iyo. Ang ilan naman sa inyo, single ka man or nasa relationship,
merong good news na may posibilidad na magkaroon ka ng baby. Ang ilan na nasa relationship, marami kayong pinagdaraanan na trials ng person mo. At isa sa inyo, yung naiisip na ito na ba yung pinaka-worst? At ang advice ng mga cards ay gamitin mo yung isip mo na huwag mong sisihin lang yung sarili mo or yung person mo. Mas isipin nyo kung ano yung magiging solusyon. Ito muna yung alamin natin. Reflection. Yung pagkakaroon ng oras sa sarili ang magbibigay sa iyo ng clarity. Mag-focus ka sa sarili mo at saka sa mga kailangan mo. Ang advice ng mga cards para sa earth signs, yung problema nyo ay nagiging problema din ng iba. Kaya ang advice ng mga cards ay kailangan ng understanding at saka open communication. Hindi pala 3 ito, 4. At saka i-add ko lang para sa mga single na huwag kang magbukmok. Yung bang bigyan mo rin ng pagkakataon yung sarili mo na maging happy. Kung hindi ngayon, unti-untiin mo na. Para din naman yan sa iyo. 5 of Swords, 8 of Wands at the Chariot. Ang ibig sabihin nito, meron kang ipinaglalaban. Pero may kabiguan at pagkatalo. Pero huwag kang pabulag sa mga nakikita or nararamdaman. Kahit na feeling mo napakabilis ng mga pangyayari. Mag-focus at magpatuloy. Ang ilan sa inyo sa financial, binibigyan ka ng warning na yung mga financial na meron ka, huwag mong ipagkatiwala sa iba kasi merong panlilin lang dito. Yung pag-unlad sa financial, base yan sa mga decisions mo. Hindi sa kung ano yung sinasabi ng iba sa iyo para sila yung mas maging wealthy kesa sa iyo. 2 cards na yung nagsasabi na may person talagang lolokohin kasi financial, lalo na't ang ilan sa inyo matagumpay. May increase sa financial, makakabayad ka ng mga hiniram mo, makakabili ka ng bike o kaya ng kotse. Palaguin mo yung financial mo, ikaw ang magtabi. Sa mga single, makaka-move on ka sa mga nangyari sa nakaraan, pero magpapatuloy pa din yung pagkakaroon ng fail na relationship. Kasi alam mo, hindi mo mahanap yung perfect person na para sa iyo. Pero yung feelings mo ang magiging guide para masabi na itong person na ito ay para sa iyo. Pero tandaan mo na walang perfect. Na ang relationship para sa mga single ay hinuhubog ng hadlang, trials, problems, pero ito yung magpapatatag sa relasyon nyo. Para sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards, katulad sa mga single, wala talagang relasyon na perfect. Kumbaga, hayaan mo din yung person mo na magsalita tungkol sa mga nararamdaman niya, yung may express niya yung opinion niya. Kahit na tingin mo, wala sa katwiran. Or yung hindi ka agree sa mga sinasabi niya. Doon ka kasi makakakuha ng solution sa kung paano mo siya maiintindihan. At saka guys, single ka man or nasa relationship, nakadalawang cards ka na merong sitwasyon na hindi talaga kailangan ipilit. Ito muna yung alamin natin, distraction. Iwasan na mag-overthink sa mga sitwasyon. At saka, mas magkaroon ng oras para sa improvement. Para makakapag-focus ka sa ibang bagay. Na makakatulong din para malunasan yung mga hadlang. At saka sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na kailangan yung bang suriin mo yung mga pangailangan mo sa isang relasyon.
At saka ang ilan sa inyo, pinangalagaan mo talaga yung long-term na relasyon. Pero kailangan pangalagaan mo din yung sarili mo. Ito naman yung mga cards para sa distraction. Eight of Pentacles in reverse, Four of Cups, at Six of Wands. Nakatatlong cards ka na masyado kang nag-iisip ng negative at saka nawawalan ka ng pag-asa, disappointed. 3 beses ka nang pinapaalalahanan na huwag mag-focus sa mga negatibo kasi may mga bagong oportunidad na darating sa iyo. Sa bagay sa simula pa lang, pinapaunawa na sa iyo. 3 beses din ito na sinasabi na huwag kang mag-give up at merong mga chances na darating sa buhay mo na magbibigay ng tagumpay. Makakaani ka ng respeto at hahangaan ka, nakadalawang cards ka na. Para sa health, ang advice ng mga cards ay sumunod ka sa payo ng doktor sa iyo. O kaya bumalik ka sa mga plano mo na patungkol sa diet or exercise. Para naman sa ilan ay magkakaroon ng complete recovery sa illness. Pero siguraduhin mo din na talaga makakapagpahinga ka. May sakit ka nga, diba? Huwag kang late matulog. Sa mga single, ang advice ng mga cards, bigyan mo ng atensyon yung person na nagpapakita ng interest sa iyo. Huwag yung makikinig ka sa sinasabi ng iba. Para ikaw mismo yung makakatuklas kung anong katangian meron siya. Kasi meron talagang potential person na hindi ipapakita yung totoong kulay. Lalo na't meron ding potential person na mabilis maumay. Kailangan kasi yung feelings mo ang mag-guide sa'yo kung ile-let go ba itong pagkakataon na ito or bibigyan ng chance para sa mga single. Ang ilan na nasa relationship kaya iritado yung person mo, malamig siya sa iyo kasi hindi mo siya binibigyan ng oras. 2 cards na yung nagsasabi na sikapin na maibalik yung sweetness, strength at stability sa relasyon. Ito yung dahilan, additional card na 10 of Cups. Malaki yung potential nyo ng person mo para sa long-term na relasyon. At sa mga single, mahanap mo yung partner na para sa iyo. Pero marami ka pang kailangan pagdaanan. Kailangan ng patience at understanding. Itong Six of Swords ay advice na kalimutan na kung ano man yung nangyari sa nakaraan at mas harapin kung ano yung nangyayari sa present. Maging kalma at para magkaroon ng clarity sa mga sitwasyon na gusto mong bigyan ng solusyon. Itong The High Priestess, yung mga solution sa problem mo, ikaw yung sagot. Hindi mo yung mahanap sa iba. Yung kapayapaan na gusto mo sa buhay mo, protektahan mo yan hanggat makakaya mo. At ang paalala pa ng mga cards, kapag merong sitwasyon, huwag ka basta umaksyon. Bigyan mo muna ng oras, pag-isipan mo mabuti. 2 cards na yung nagsasabi niyan. Kasi nakailang cards ka na sa pagsisisi para hindi mo ito maramdaman sa financial, sa personal na buhay, or love life. Siya pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 888 is a sign that you have abundance in your life, whether it's love, friendship, money, etc. 535 means try something new or keep at an old goal with this fresh approach. 101. Take it as a sign that your thoughts and wishes will come true.